Good morning, church. Ako po si Sister Mariel, and today I will give you my testimony asked us by our beloved pastor. So, I accepted the Lord Jesus Christ as my personal Lord and Savior October 2007, and I followed the water of baptism January 11, 2009. So, 3 months from my graduation in college when I actually transferred from Manila to Cavite po. And sa Manila niya po talaga na nag-aral po sa isang university sa Manila. I've seen there that I've really seen the dark corners of the world. So, nung una po akong makarating sa church, nakita ko po agad kung gaano po ka-spiritual po yung mga tao ng CBBC Noveleta. Sobrang namangha po talaga ako na meron po palang banal na sambahan ng Diyos, katulad po ng CBBC Noveleta. So, katulad po siya na maihahalin tulad ko po siya sa sinasabi sa Book of Matthew, chapter 5, verse 14. Sabi po doon, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." So ayun po, yun po yung una kong nakita sa CBBC Noveleta po, agad yung members po doon, and nakita ko po na yung kinatatayuan po ng simbahan, which is dun sa lumang church po natin. I've seen po talaga that it's a holy ground. Nakita ko po talaga na isa po siyang banal na sambahan ng Panginoon. And isa pa po sa mga dahilan kung bakit po ako namangha sa CBBC Noveleta nung bago pa lang po ako is dahil din po sa mga tao na nakasalamuha ko po. Like for example po, for me, as a graduate po ng Science High na pinag-aralan namin lahat ng stars, ng planets, ng galaxies. Nung high school pa po ako yung question ko dati, nasaan yung heaven, nasaan yung kingdom of God sa universe, and dami ko nang binemorize, wala namang binanggit na mayroong kingdom of God sa universe. So, ayun po, nung habang one time, narinig ko po si Lois, sabi niya ganyan, yung first heaven, yun daw po yung sky, yung second heaven, yung universe or yung galaxy, then yung third heaven, yun daw yung kingdom of God. So parang dun po ako na as her young age, is alam nyo na po yun compared sa akin na hindi ko po yun alam. And one example din po na kung bakit po ako na-amaze dati sa CBBC Noveleta po is, like for example po si Rochelle, alam naman po natin kung gaano po kasipag si Rochelle. So one time po nakita ko po siyang naguhugas, and parang nakita ko po na ang dami niyang ginagawa, and I think I insisted to help her. Parang sinabi po niya na wag na daw kasi nakakahiya sa Panginoon. Yun yung term na sinabi niya na nagulat ako, sabi niya nakakahiya sa Panginoon. Parang yun po yung mga naano sa akin na first time kong marinig na may mga tao palang katulad nito. First time ko pong magpa-counsel kay pastor, meron lang po siyang, madami po siyang sinabi, pero yung pinaka naalala ko pong sinabi niya sa akin ay, "Be a blessing." That time, parang sobrang simple lang niya, pero sobrang, iisipin mo, be a blessing, parang, those are like 3 words lang. Pero kapag iisipin mo na, sobrang lalim pala ng meaning ng be a blessing. So yun po yung una niyang sinabi sa akin, yung first counsel sa akin ni pastor. And yung, syempre po, nung tumagal na po ako sa church, I think yung hindi ko naman po makakalimutan na sinabi niya po sa akin sa mga latest counsel niya before is yung, kung ibinigay mo lang sa Panginoon yung pagmamahal na yan, sabi niya, susuklian pa yan ng more than sa hinihingi mo. Yun po yung sinabi niya sa akin na hindi ko rin po makakalimutan nung nagpa-counsel po ako sa kanya. Aside po sa salita ng Diyos na sinishare po sa atin ng ating mahal na pastor, syempre po hindi ko po makakalimutan din po yung mga personal po niyang naituro po na tumatak po sa akin. Like for example po, siya po yung pastor na nag-influence po, or dahil po kay Pastor Ryan na ako po ay natutong magbasa ng Bible, and nang nasa CBBC Noveleta po ako nabasa ko po ang Bible ng cover to cover, which is, as a Christian po, sobrang laki po ng impact nun sa'yo kapag nabasa mo na yung Bible ng cover to cover, kung alam mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po talaga ay makapagbigay linaw sa'yo, yun po ay makakapagpalapit sa'yo sa Panginoon, mas lalo mong makikilala ang Panginoon, dahil po yun sa, of course, dahil nga po sa salita niya.
And of course, as a Christian po, sa tingin ko po yung pinakamalaking naging blessing po sa akin ng CBBC Noveleta na naibigay nila sa akin ay yung personally nagkaroon po ko ng mas malapit pa na relationship sa ating mahal na Panginoon. Mas nakilala ko pa po ang Panginoon. And ayun po, so alam ko naman po na alam niyo na halos all throughout my life po ay mag-isa lang po talaga ako. And umabot lang po ako sa ganitong kalagayan dahil po lagi po akong sinasamahan ng Panginoon. At this stage of my life po, I think I have reached the bottom rock twice po. Sabi nga nila parang yung bottom rock parang may underground pa. Pero nagpapasalamat po ako ng mga seasons po na yun ng buhay ko na I was facing the perfect storm in my life. I know the Lord calmed the sea for me. Yung mga pagkakataon po na ako po ay nasa vulnerable state, na ako po ay open sa criticisms na kahit anumang sabihin ng tao sa akin, wala akong magagawa kasi inopen ko yung sarili ko sa ganang sitwasyon. I only prayed for God's protection. Sa mga pagkakataon po na yun, alam ko po na prinotektahan po talaga ako ng Panginoon. And so ayun po, yung isa po sa first po yung dahil nakilala ko po ang Panginoon. Second po is yung nagkaroon po ka ng parang personal encounter sa Panginoon sa buhay ko na parang nakita ko po kung paano gumalaw ang Panginoon sa buhay ko. Nakita ko po yung mga kamay na Panginoon sa buhay ko, kung paano niya po ako pinaabot sa ganitong kalagayan po. Alam ko po, wala na pong ibang makakagawa nun kundi ang kamay lang po ng Panginoon sa buhay ko po at ang kanyang pagmamahal po sa akin. So ayun po, yun po, hindi ko po makakalimutan po talaga yung mga pagkakataon na na-comfort po ako ng salita ng Diyos, na mas naunawaan ko po ang buhay nang dahil sa Panginoon, and nagkaroon po ako ng strength na harapin kung ano man yung kailangan kong harapin sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Kasi sa kanya lang po talaga ako na, for example po yung sa ministries natin sa church, like sa choir, yung mga kanta po natin sa CBBC Noveleta, sobrang nakaka-comfort na po yan. And yung mga ministries din po na ituro po sa akin, like for example yung paghawak ng baby, and yung isa din po ako sa mga thankful na natutunan ko po sa church is sa church po talaga ako natutong magluto, which is yun po, sobrang grateful po ako na nakapagluto po ako sa church. And and aside from that po, aside from mga skills na ituturo sa atin ng simbahan ay yung of course, yung ma-appreciate po natin na ma-realize po natin sa buhay natin na kahit minsan iniisip natin na mag-isa lang tayo, pero ma-realize natin na sinasamahan tayo ng Panginoon. Yun lang po. So, maraming salamat po sa church sa CBBC Noveleta na marami po akong na-encounter. Like for example po, nung ako pa po ay nag-work sa Alabang, noon po sa Muntinlupa, nung dumira po ako sa Muntinlupa, noon meron pong time na kahit wala naman akong tulog ng buong gabi, hindi pa rin ako makatulog sa inaumagahan. Nagpe-pray lang po ako sa Panginoon na samahan ako para makatulog ako. Yung mga ganong experience po na parang sa kanya lang ako kumukuha ng comfort and ibinibigay naman po niya. And one time din po yung hindi ko po makakalimutan na experience ko din na ginawa ko sa churches, yung season na lagi akong nag-volunteer kumanta. Ngayon ko na po sasabihin kung anong dahilan behind nung lagi akong nag-volunteer. Kasi actually nagka-pandemic po, tapos na-stranded po ako sa Manila noon. Yung parang dahil sobrang stress po ang ginagawa ko po noon is lagi po akong kumakanta and nag-pray po ako sa Panginoon na kapag kasama kita sa heaven or kapag nakikita na kita face to face, lagi kitang kakantahan araw-araw. Lord, I will sing to you every day pag magkasama na tayo sa heaven or pag nakita na kita sa heaven. Yun yung sinabi ko po sa Panginoon nun sa prayer. Kaya every time po na may opportunity na kumanta sa church, nag-volunteer po ako kasi
iniisip mo nun, if dito pa lang sa earth, wala na akong alam na kanta, paano pa kaya ako mag-volunteer kumanta sa heaven araw-araw. So, yun po yun. So, ayun po yun, dahil umabot po ako sa ganong stage po ng pananampalataya or pagkakilala or pagkakaroon ng ganong personal relationship sa ating Panginoon. Of course po yun, dahil po yun sa natutunan ko po sa church, na napapakinggan ko po sa preaching ni Pastor, and of course po sa pagbabasa po ng salita ng Diyos. So yun po yung ipinagpapasalamat ko po na ibinahagi po ng CBBC Noveleta po sa buhay ko. Yun lang po, salamat.